Papagpala at magandang araw sa ating lahat. Nanay, mother, Mudrakels, mami, Ermats, Mudrakels, ano man ang ating taguri sa kanila, ang tanong gaano ba natin sila kakilala? Kaya hayaan nyo kung bigyan sila ng maikling pagpupugay dito sa aking My Journal in Motion sa Love Life ni myself and I dito sa Alexander YouTube channel. Kaya kung hindi pa kayo nakasubscribe, subscribe na kayo para parati kayo updated sa aking mga ganap. Ang mga babae ay sadya o nilikha talaga dito sa mundong ibabaw para maging isang ina, para bumuo ng kanilang pamilya. Kaya kung pagkakaisipin natin, di ba, mga babae dalaginding pa lang, nag-iisip na kung ilang magiging anak nila. Di ba? Nung tayo o nung kabataan ng ating mga magulang, di ba? Kung kanilang babalikan ito, sinasabi nila, ay ang gusto ko maging anak ay 2, 1 dosena. Hindi ba ganun ang kanilang mga huntahan? Pero nung sila'y nagdadalaga na talaga, pamilya na. Siyempre, naghahanap na sila ng kanilang mga makakatuwang sa kanilang buhay. Hindi ba yun ang kanilang mga pinagdaanan? At nung panahong sila'y nagkaroon na ng asawa at bumubuo na ng pamilya, hindi ba't dinala nila tayo sa sinapupunan ng 9 na buwan? Hindi ba doon pa lang kinikilala na nila tayo dahil pinaghahandaan nila ang pagdating natin dito sa mundo? Diba? Kaya ang mga magulang ay noon pa lang ay nagsasakripisyo na ng panahon ng pagmamahal at pagmamalasakit sa atin dahil gusto nila na lumabas tayo at mailuwal dito sa mundong ibabaw ng malusog. Diba? Pinaghandaan nila tayo sa mga lampin, sa mga gatas, sa mga hihigaan natin, yung mga crib. Diba? Pinagplanuhan yan. Lalong-lalo na ang ating magiging pangalan. At nung tayo'y nailuwal na dito, di ba? Gulong-gulo sila kung paano nila tayo palalakihin, kung paano nila tayo bubuhayin. Hindi ba't nagsakripisyo sila? Nagsakripisyo sila kung paano tayo ay maitatawid para dito sa mundong ibabaw na ating ginagalawan. Bilang ina sa kanilang mga anak, hindi ba't alam ng ating mga ina ang ating mga pinagdaraanan, ang ating mga pakiramdam, kung ano ang ating mga suliranin, damang-dama ng mga magulang yan. Pag minsan hindi pa tayo umuwi at hindi nakapagpaalam, aligagana yan sa kaiisip kung anong posibleng mangyari sa atin. Kaya wag nating mamaliitin ang pagmamahal ng isang magulang sa kanyang mga anak. Pero ikaw ba bilang anak, minsan ba naisaglit mo sa iyong kaisipan kung ano nga ba ang nanay ko, kung ano ba ang kanyang pinagdaraanan, yung mga maliliit nating mga hinihiling, kung saan ba niya itong kinuha, kung paano niya ba naitawid sa kanyang pagtatrabaho, yung ating mga kakainin, yung ating mga pag-aaral, yung ating mga pangangailangan. Diba? Ang mga magulang lamang ang siyang nagtitiis ng sakripisyo, maitawid lamang ang ating mga pangangailangan. Totoo namang hindi natin matatawaran ang mga sakripisyo, ang mga naramdaman ng ating mga magulang para maitawid tayo at mabigyan tayo ng magandang buhay dito sa mundong ibabaw. Kaya wag nating babaliwalain yun. Kaya kung meron tayong pagkakataon at bibigyan pa tayo ng pagkakataon, ipakita natin sa kanila ang importansya at ang pagmamahal na deserve nila. Hindi ba? Dahil hindi natin alam yung mga hirap, sakit, mga sakripisyong kanilang pinagdaanan. Lalo na, di ba, bibigyan din natin ng pagpupugay ang mga single mother. Kasi naitawid nila, naisakripisyo nila ang kanilang mga pangarap para maitawid at maibigay sa kanilang mga anak yung mga nararapat dito na pangangalaga. At sa mga single mom dyan, di ba? Kasi ang pangarap nyo na lang maibigay ang magandang kinabukasan para sa inyong mga anak. Kaya ngayong inyong mga araw, deserve nyo ang yakap at pagmamahal
namin sa inyo na binabalik lamang namin sa inyo ang ganong pagmamahal. Yung init na yakap at pagmamahal. Siyempre, mahirap sabihin yung I love you, mahirap sabihin na mahal kita. Pero maidatawid natin to sa pamamagitan ng pagmamalasakit natin sa kanila pagdating ng kanilang katandaan. Kaya dun sa mga anak dyan na nag-iisip pa o nakakalimot kung aarugain ba nila ang kanilang mga ina sa pagdating ng dapit hapon o katandaan sa kanila, ng pananariwa ng pagmamahal natin sa kanila dahil tayo ay kanilang sinakripisyo nila ang lahat para sa atin. Kaya ang mga ina, saludo ako sa inyo dahil isinakripisyo nyo ang lahat para sa amin na inyong mga anak. Kung tayo ay nasa sinapupunan pa hanggat na iluwal tayo ng maluwalhati sa mundong ibabaw at itaguyod at gabayan sa ating paglaki, mapapaisip kang tama lang na ibalik natin sa kanila ang pagmamahal at sakripisyong kanilang iginawad sa atin, kanilang ginawa, yung kanilang binigay para tayo ay maging mabuting tao. Pagkatandaan ang mga anak na tumatalima sa pagmamahal at sakripisyong ginawa sa kanila ng kanilang mga ina ay gumagaang ang paglalakbay dito sa mundong ibabaw. Hindi lamang pagmamahal ang dapat nating igawad sa ating mga ina, kundi kilalanin sila. Ang pagkilala sa ating mga magulang at ang kanilang mga nararamdaman ay higit pa sa ating pagmamahal dahil kinikilala natin sila hindi lamang sa ating sarili kundi sa ating mga pagmamahal at pagkilala natin sa nararamdaman sa kalooban ng ating mga magulang ay isang mahalagang bagay na ating maging magandang taglay habang tayo ay nabubuhay. O yan ang aking maikling pagpupugay sa ating mga ina. Naway kahit papaano maibsan ang ating mga pag-alinlangan na kung sila ba ating aarugain sa kanilang pagdating sa kanilang dapit hapon, naway nagkaroon ng kalimanagan o ng pananariwa ng pagmamahal natin sa kanila dahil tayo ay kanilang sinakripisyo nila ang lahat para sa atin. Kaya ang mga ina, saludo ako sa inyo dahil isinakripisyo nyo ang lahat para sa amin na inyong mga anak. O ayan, wala na naman akong yaman na sa inyo maibibigay, pero kahit papaano mayroon tayong naging huntahan na kahit papaano nagpagbigay sa atin ng pag-aanggaang ng kalooban dito sa ating magulong mundong ginagalaw-galawan. Ayan. Welcome dito sa aking Alexander YouTube channel. Please subscribe and support, comment, and like and share my video. And thank you for watching. And God bless.